Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Surigao del Norte niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. 3 milyong botanteng Pilipino target ng COMELEC sa 2025. Bureau of Customs kinumpiska ang 88,000 pisong marijuana mula sa Estados Unidos. Philippine Coast Guard na diskubre ang pagsasagawa ng iligal na pagtutroso sa Palawan. NBI iniimbestigahan na ang paglaganap ng email bomb threat. 2 US aircrafts naghatid tulong sa Davao City. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, isang magnitude 5.3 na lindol ang yumanig sa Surigao del Norte kahapon. Naganap ito alas 10 ng umaga kung saan namataan ang epicenter sa General Luna, Surigao del Norte na may lalim na 17 kilometro. Tectonic ang pinagmulan nito at inaasahan pa ang aftershocks matapos ang naunang lindol. Target ng COMELEC ang 3 milyong Pilipino na magparehistro bilang mga bagong botante para sa 2025 midterm elections. Inaasahang gaganapin sa Mayo ang naturang halalan, kung saan ikinatuwa naman ng COMELEC ang dagsa ng mga aplikante sa 2,000 registration sites nito. Ito ay kasunod ng pagsisimula ng voter registration kahapon, 12 ng Pebrero at magpapatuloy hanggang sa Setyembre. Paalaala sa mga OFW ukol sa mga nawawalang balikbayan box o hindi na ito na-claim. Nagpaalala ang Bureau of Customs o BOC na maaari na itong isuplong sa kanilang tanggapan. Ayon sa ahensya, mahalagang binibigyan ng responsibilidad ang mga forwarding company upang matiyak na makararating sa lugar ng padadalhan ang mga balikbayan boxes. Hinihikayat naman ng BOC ang publiko na i-contact ang BOC Cares o Custom Assistance and Response Service sa kanilang hotline at official email. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC na hindi maaring gamitin ng kahit sinuman ang pangalan at logo ng ahensya nang hindi otorisado dahil ito ay may karampatang parusa. Yan ang balitang hatid ni Danizo Lopez. Nagbabala ang Civil Service Commission o CSC sa publiko ukol sa paggamit ng logo at pangalan ng ahensya nang hindi otorisado. Payag ni CSC Chairperson Carlo Nograles, kahit pa ang mga lumang logo ng ahensya ay hindi maaaring gamitin sa kahit anong paraan na hindi aprobado ng komisyon. Ito'y matapos makatanggap ang CSC ng ilang mga reklamo na siyang kadalasang nagiging sanhi ng pagkalat ng maling impormasyon. Kaya't inabisuan ni Nograles ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikita online at huwag basta-basta nakikipagtransaksyon. Binigyan din nito na maaaring makasuhan at makulong ang sinumang mapatunayang may sala. Para sa mga reklamo o kaalaman ukol sa sinumang nagpapanggap na tauhan ng komisyon at ginagamit ang pangalan ng ahensya ng walang pahintulot, mangyaring kontakin lamang ang CSC Contact Center ng Bayan sa numerong 0908-881-6565 o magpadala ng mensahe sa email at contactcenternangbayan.gov.ph. Danizo Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nananawagan ang mga local manufacturers na gawing nationwide na ang kampanya laban sa mga illegal na smelters sa Pilipinas. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Labis na pagkalugi. Ito ang hinaing ng mga local manufacturers sa Pilipinas kung hindi tuluyang tutugisin ang mga illegal smelters o mga hindi otorisadong nag-ooperate na nagsusupply ng metal. Ito ang pahayag ni Federation of the Philippine Industries o FPI Chairman Jesus Aranza. Aniya, kanyang kinikilala ang inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources sa nakaraan nitong operasyon na kung saan 5 kumpanya
ang kanilang napasara sa San Simon, Pampanga. Ngunit panawagan niya, mas palakasin ang kampanya at gawin itong nationwide. Ang inihiling lang namin is huwag nating gawin itong paminsan-minsan. Gawin nating permanenteng sistema upang sa ganun walang umusbong ng mga illegal sapagkat nababantayan ng gusto. Ayon umano sa mga ulat, mayroon pang nag-ooperate ng illegal na operasyon sa Valenzuela, Tondo, Maynila, Tarlac, Cavite, Cebu at Davao. Pangamba niya kung patuloy ang ganitong mga illegal na operasyon ay mahihirapan ng Pilipinas na magkaroon at mapanatili ang mga investors sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang masiguro ang kaligtasan at seguridad sa mga pantalan, ay naglagay ng mga baggage x-ray machine sa Tagbilaran Port ang Philippine Ports Authority o PPA. Ito'y nagsisilbing aksyon na rin para maiwasan ang pagpasok ng mga kontrabando, kaya't isinagawa ni Acting Port Manager Francis Peñaranda ang inspeksyon sa paglalagay ng mga x-ray machine. Ang paglalagay ng mga ito ay nangyari kahapon lamang, 12 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa ating ulat panahon, makakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas habang ang Northeast monsoon naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Asahan ng posibleng flash floods o landslides sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aklan, Capiz, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Quezon. Maulap na kalangitan naman na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Gayon din ang pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM pinarangalan ang mga sugatang sundalo sa Army Hospital. DOJ nakiisa sa paggunita ng Safer Internet Day 2024. BOC kinumpiska ang 88,000 na marijuana mula Estados Unidos. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga sugutang sundalo sa Army Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig City kahapon, ginawaran ng Pangulo ang mga sundalo ng medalya at parangal. Kasama sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Army Chief Lieutenant General Roy Galidosa, pinarangalan ang mga opisyal na sundalo bilang pagpupugay sa kanilang naging operasyon laban sa Dawla Islamiyah Maute Group. Ang mga ginawad na parangal ay ang Gold Cross Medals at Military Merit Medal na may Bronze Spearhead Device para sa 4 na combat wounded troops at nagpaabot din ng tulong ang Pangulo ng pinansyal para sa iba pang 12 sundalo. Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga individual na nasa gitna ng krisis. Daniza Lopez para sa detalye. Noong ika-9 ng Pebrero, nasa 370 individual ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Payag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications at spokesperson Romel Lopez, nasa mandato ng kagawaran ang pagbibigay ng tulong sa kahit anumang oras at sitwasyon. Kaya't sa ilalim ng programang AICS ay ipinamahagi nito sa mga benepisyaryo ang halagang nasa 3,000 hanggang 5,000 piso.
Ito ay nagsisilbing tulong sa mga individual na siyang magagamit nila pang medikal, pantustos sa pagkain at iba pang mga pangangailangan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang lubos na ipakalat ang impormasyon ukol sa ligtas na paggamit ng internet sa mga kabataan, idaraos ng ilang ahensya ng gobyerno ang Safer Internet Day 2024. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa layuning mapaangat ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng child online safety at responsableng paggamit ng internet para sa kapakanan ng mga bata, igugunita ang Safer Internet Day 2024 simula ngayong Martes ika-13 ng Pebrero hanggang bukas ika-14 ng buwan. Ito ay kaugnay ng deklarasyon ng Presidential Proclamation No. 417 Series of 2018 na ang ikalawang Martes ng Pebrero ng bawat taon ay paggunita sa Safer Internet Day for Children Philippines. Pangungunahan ng National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials, Plan International Philippines, Department of Justice, at UNICEF Philippines ang kaganapan. Samantala, ang pagtitipon ay nakaangkla sa temang pagpapatatag ng Republic Act No. 11930 o mas kilala bilang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act na layong palakasin ang pagtugon sa kahinaan ng mga bata sa iba't ibang anyo ng online na pang-aabuso at pagsasamantala. Kabilang sa mga target audience ay ang mga bata at kabataan na may edad na nasa pagitan ng 9 hanggang 24 na taong gulang, habang ang mga adult at child protection actor naman ang para sa ikalawang araw ng kaganapan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagmistulang gummy candies. Yan ang pagkakagawa sa marijuanang ipinadala sa bansa mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng higit sa 88,000 piso. Para sa buong detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang 40 gramo ng marijuana mula sa bansang Estados Unidos. Ayon sa BOC, ang nakumpiska ay cannabis-infused gummy candies na nagkakahalaga ng 88,000 piso. Ang nasabing operasyon ay buhat ng inspeksyon sa parcel na mula sa New York, kung saan nabunyag sa X-ray scanner at ng K9 unit na ito'y nagtataglay ng high-grade marijuana o kush. Ang mga nasabing sample ay agarang itinungo sa PDEA para sa chemical laboratory analysis at dito nakumpirmang ito'y lumabag sa Dangerous Drugs Act. Matapos nito, pinatawa ng warrant of seizure and detention ang subject shipment dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga musmos na nabibilang sa PWD sector, nakipag-ugnay ng Department of the Interior and Local Government sa Reach Foundation kamakailan. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Children with Disabilities o CWDs. Yan lamang ang tinugunan ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga liblib at maralitang lipunan kung saan maghahandog sila ng libreng therapy bilang serbisyo. Ito ay matapos nilang makipag-ugnayan sa Reach Foundation o Rehabilitation and Empowerment of Adults and Children with Handicap, kung saan layo nitong maghandog ng teletherapy o ang uri ng therapy na gumagamit ng teknolohiya gaya ng phone, video chat at iba pang online platform sa pagitan ng therapist at pasyente. Ayon sa kalihim ng DILG na si Benhur Abalos, ang pamamaraang ito ay libre at layuning turuan ang mga magulang sa mga pamamaraan ng therapy sa mga CWDs. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Sa isang joint law enforcement operation na isinagawa sa panguna ng Coast Guard Station Western Palawan nitong kamakailan lang, ay natuklasan ang pagsasagawa ng iligal na pagtotroso sa Sitio Marirong, Barangay Suwangan, Quezon sa Palawan. Humigit kumulang 15 cubic meters ng mga iligal na pinutol na puno ng bakawan ang nadiskubre ng PCG, DNR, Bantay Dagat, PNP Maritime Group at mga opisyal ng barangay. Samantala, walang mga sospek ang naabutan sa pinangyarihan at sa ngayon ay nagsasagawa pa ng masusing investigasyon ang DNR Quezon para matukoy at malitis ang mga responsable sa pagkasira ng kapaligiran sa lugar. At dahil araw na ng mga puso bukas, talamak na rin ang bentahan ng iba't ibang pangregalo sa kalye ng Dangwa sa Maynila. Alamin ang mga presyo nito sa ulat ni Princess Castro. At dahil araw na ng mga puso bukas, buhay na naman ang bentahan ng mga bulaklak at panregalo dito sa Dangwa. Dagsa na rin ang mga mamimili, mapamatandaman o bata, magkasintahan o magkaibigan. Bukod sa mga bulaklak ay tampok din dito ang iba't ibang pangregalo na pwedeng ihandog sa mga mahal sa buhay at sa mga kasintahan, kagaya na lamang nitong human size na teddy bear. Nariyan din ang mga customized teddy bear bouquet at meron din ang may kasamang mga tsokolate para sa mga sweet tooth na partners. Nagkakahalaga ang mga ito ng 700 piso hanggang 5,000 piso para naman sa mga malalaking arrangement gaya ng human-sized teddy bear bouquet. Para naman sa mga naghahanap ng mga budget-friendly bouquet na pwedeng-pwede sa mga estudyanteng nais manligaw, narito ang mga bulaklak na gawa sa ribbon na nagkakahalaga ng 150 pesos at syempre ang mga lobong korteng puso. At para naman sa mga nais na for keeps ang kanilang mga ihahandog na mga bulaklak sa kanilang mga kaasintahan, tampok din dito ang mga dried flowers. Narito rin sa aking tabi ang mga dried flowers na may kasamang mga ilaw. At para sa presyuhan ng mga bulaklak, nagkakahalaga ang mga flower arrangement at bouquet na ito ng 400 hanggang 2,000 piso depende sa laki, uri at disenyo. Habang mabibili ng hanggang 100 piso ang bawat piraso ng sunflower at rosas. Samantala, paalala ng kapulisan sa mga mamimili na magdoble ingat sa mga mandurukot at masasamang loob na sumasalisi sa lugar. Habang ang mga nagtitinda naman ay pinapaalalahanan na panatilihing malinis ang kanilang mga pwesto. Mula rito sa Dangwa, Maynila, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. 18 pogo sa Pasig City, tuluyan ng ipinasara. NBI iniimbestigahan na ang paglaganap ng email bomb threat. DOT inilunsad ang hop-on hop-off entertainment hub. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Labing-walong establishmento ng Pogo, e-Bingo at e-Games ang tuluyan ng naipasara sa Pasig City sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Ayon kay Vico, nitong December 2023 pa nag-expire ang mga permit ng mga ito na binigyan pa ng 1 buwan para kusang magsara, ngunit nagpatuloy pa rin sa operasyon. Ang inisyatibong ito ay pinangako ni Vico 1 taon na ang nakililipas kung saan ito ay alinsunod sa Ordinance 55 Series of 2022. Hindi lamang ang DepEd Bataan Office, kung hindi pati na rin ang TESDA at DNR ang nakatanggap ng isang bomb threat na nagpakilala umano bilang isang Japanese lawyer. Para sa detalye, narito ang aking ulat.
Ipinagutos na ng Department of Justice sa NBI na imbestigahan ang kamakailang pagkatanggap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng isang bomb threat. Kabilang na dito ang DepEd Bataan, Department of Environment and Natural Resources o DNR at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon sa email, nagpakilala ang sender sa pangalang Takahiro Karasawa na isa umanong Japanese lawyer sa isang Steadiness Law Office na mataas ang kaalaman sa paggawa ng bomba. Ayon kay Department of Justice Secretary Jesus Remulla, ang ganitong insidente ay nakababahala, kaya naman kailangang seryosohin ng mga otoridad. Aniya, walang lugar sa bansa ang mga ganitong malisyosong pagpapakalat ng takot sa mga Pilipino, kaya naman tiniyak niya na papanagutin niya ang nasa likod nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang inaugural ceremony ng Philippines Hop-On Hop-Off o HoHo Entertainment Hub. Tampok sa nasabing entertainment hub ang 13 itinalagang bus stop sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, 2, and 3, Newport World Resorts, City of Dreams, Ayala Malls Manila Bay, Parcal, Okada Manila, Soler Resort, Lux Duty Free, MOA Main Stop, SMX Convention Center at MOA Seaside. Ayon sa DOT, ang Philippines Hop-On Hop-Off Travel by the Hub ay isang flexible tour program na magbibigay ng maginhawang transportasyon para sa mga turista upang tuklasin ang iba't ibang mga atraksyon sa lungsod ng Metro Manila. Kamakailan ay dalawang C-130 aircraft ng United States Marine Corps ang naghatid sa Davao City ng 4,800 kahon ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Nasa 12 sorties ang nakatakdang isagawa ng dalawang nasabing aircraft upang makapaghatid ng hanggang 15,000 family food packs sa operasyon na tatagal hanggang ika-14 ng Pebrero. Ang mga supply na ito ay para sa mga mamamayan ng Davao at Caraga regions na kamakailang nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang AFP at ang US Armed Forces ay patuloy na nagtutulungan upang magbigay ng suporta sa mga tauhan sa kabuuan ng nasabing mga operasyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Surigao del Norte niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. 3 milyong botanteng Pilipino target ng COMELEC sa 2025. Bureau of Customs kinumpiska ang 88,000 pisong marijuana mula sa Estados Unidos. Philippine Coast Guard na diskubre ang pagsasagawa ng iligal na pagtutroso sa Palawan. NBI iniimbestigahan na ang paglaganap ng email bomb threat. 2 US aircrafts naghatid tulong sa Davao City. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.